eto daw pong si eto daw si Ted Pailon ay binakbakan yung pamangkin ni Zaldico. Ano po talagang tinira ng matindi mga kababayan yung pamangkin ni Zaldico. Bakit nga ba? Ayan yung tanong. Bakit nga ba tinira ni Ted Pailon yung pamangkin ni Zaldico na si Claudine ko? So ito i-play po natin yung dahilan. Ngayon mga kapatid, opo, bagamat yung iba nagtanggalan na ho ng kanilang mga post, no? Meron po talagang ipinapangalandakan. May isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Opo. Pamangkin ni Zaldico yon. Wait lang, pakita ko sa inyo. Kasi ito naman, kalat na sa social media eh. Kahit hindi ko na naman ipakita sa inyo eh, kalat na naman ito sa social media. Pero mas maganda, mas magaling pa rin na makita ninyo. Wait lang, nasan ba yung ating listahan? Ayan. Ito. Titingnan nyo mga kababayan yung tinutukoy dito ni Ted Pailon. Kasi sabi dito, tingnan, dako and the flood control. Kasi ito kasing si Zaldico mga kababayan, siya daw po ay owner ng Sunways Incorporated or Incorporation na nakakuha ng mga flood control project. Ito naman si Christopher Ko, anak niya, itong si Natasha Ko at saka itong si Claudine Ko, nakakuha din mga kababayan ng mga proyekto sa gobyerno patungkol po sa flood control at pang number 9 po ito sa isiniwalat ni PBBM do sa listahan niya ng mga kontraktor. Ito namang si Deday Ko, Vice Governor naman ito mga kababayan ng Albay. So ngayon kung titingnan nyo, ito pong lalaki dito sa ito po ay anak ni Lawrence Lubiano, yung may-ari ng Centerways Construction, which is ang pangalan po nito ay Limuel Lubiano, boyfriend po nitong si Claudine Ko. So ngayon itong si Claudine Ko, ito yung nagpapakita ng marangyang pamumuhay. Marangyang pamumuhay ng kanilang pamilya. Sa kabila ng matitinding issue patungkol po sa mga flood control budget na nawawala, at mga flood control project na ghost project yung kinalabasan. So ngayon ito mga kababayan, pakinggan po natin itong tira ni Ted Pailon. Po-post siya na, alam nyo, mas maganda itong sinakyan namin na private plane ngayon. Kasi dati yung ginagamit namin ng family namin, maliit lang na private plane. Ngayon, better na ito. Alam niyo ho yun? Opo. Ito ho yung aking pinsan. Ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda to kasi may table. Pwede ka mag-wine-wine, pwede ka mag-cheese-cheese. Oo. Ano yun eh? Sino ba yon? Bakit pa nang galaiti dito si Ted Pailon mga kababayan? Dahil kasi sa bidyong ito. Kasi may kumalat po kasing video na kung saan sabi dito, Claudine's Co's lifestyle update. In fairness, hindi lang isa ang private plane nila. Sana dinala niya daw ang hamon na naiwan sa rep nila sa Manila. Sayang naman girl. Ito play natin. Guys kung paano nagre-refuel yung Pakita ko sa inyo guys kung paano nagre-refuel yung plane. Ayan, dyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita guys. Ganyan pala. Grabe naman ang tulog neto. As in, pa left and right. Buti na lang di mo na yung katabi mo. Asin mo na yung mask mo. Pakita mo naman yung face mo. Dali, huwag ka na ba eh. Pakita mo naman yun. Naliwala. Joke lang. Grabe, mura-mura ka pa. This is our current situation. And alam niyo ba guys, mas gusto ko tong plane na to kaysa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables, mas maluwag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And mayroon pang seats sa likod. Grabe no? Tapos hindi siya maalog, tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon Iberico na nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Tapos doon yung captain and mekaniko. So, kita nyo kung gaano karangya ang pamumuhay ng mga ito. Habang yung mga kababayang Pilipino po natin, nagdudusa habang inaatake ng bagyo. Diba? Habang dumadana sa matinding sakuna. Yung mga kababayang Pilipino po nating binabaha. Alam nyo, sa totoo lang naaawa ako dun sa mga taong lubog sa baha. Kaya ako nang gagalaiti sa mga ganitong klase mga kababayan na pagpiplex ng mararangyang buhay kasi alam naman ng taong bayan kung saan ang galing yan, kung ano yung pinagkunan yan. Diba? So ngayon, ang pinakamatindi pa dito, habang ipinamumukha sa inyo
ano po yung kahirapan ng buhay ng mamamayang Pilipino na lubog sa baha, wala kayong kaalam-alam na pera ng taong bayan yung pinanggalingan yan. Di umano. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Nandito na aking family. Say hi. Wala si Beach. Ayan o. Diba? Kung makikita nyo, wait lang, tanggalin ko lang yung sounds. Baka makapiright tayo eh. Ayan o, kung makikita ninyo yung marang yung pamumuhay o. Diba? Yan ata dati nababalitang bumili ng bagong private plane eh. Diba noon, may nabalita mga kababayan, 2024 ata yun, nabalita na mayroong kamag-anak ng isang politician or mayroong isang politician na bumili ng private plane mga kababayan. Bumili ng bagong private plane habang lubog na lubog sa baha yung mga kababayan Pilipino po natin. I think tanda ko nung nag-viral yung usapin na yun, sakto na binabayo ang Pilipinas ng bagyong Karina. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pinakamasaklap nga dito, ginagamit nila mga kababayan yung pagiging malapit nila or pagiging kaalyado daw nila ng presidente. Tapos ngayon, maliwanag naman na nagbitaw ng salita, si presidente mga kababayan na kahit kaalyado ka pa, basta tinamaan ka sa lumalabas na investigasyon, kailangan magbayad ka. Kasi mas matimbang sa presidente ang sambayan ng Pilipino. Mas matimbang kay PBBM ang taong bayan kaysa po sa kung sino man na mga kaalyado niya na malalapit po sa kanya or yung mga taga-suporta niya na sumusuporta sa kanya. So mas pipiliin pa rin niya ang taong bayan. So ngayon kung makikita nyo, ganyan po karangya ang pamumuhay ng pamangkin ni Congressman Saldico. So balik tayo dito sa binabanata ni Ted Pailon. Tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Okay. Oo. Mga social media influencer kung tawagin. Di ba? Okay. Papakita nila sa'yo yung lifestyle. Yung sinasabi mo na yan, Oo. gustong-gusto yan ng tao dati. Dati. Kaya lang ngayon, pinuputakte nang Okay. malaman na may kaugnayan Okay. sa isang politiko na may sinasabing kaugnayan din sa flood control projects. Kasi nga po, contractor eh. Kanyang kamag-anak. From aesthetic queen, naging mukha daw ng korupsyon. Yan ang sinasabi ngayon sa social media. Tapos meron ka pang post kung saan-saan ka mga bansa na nagpupunta. Oo, tas binibilang mo pa kung pang ilang bansa yun. Alright, Pagkatapos, and then, from head to toe, Okay. sasabihin mo ngayon, guys, this is Hermes. Oo, Guys, this is Okay. Chanel, Okay. Gucci, Prada. Tapos then may the price. amount. And then May the price. presyo. Kasi may magazine na ganun, baby. Okay. Parang Aha. lifestyle magazine din kung saan yung mga sikat na artista Mm-hmm. nilalagay doon yung kanilang kasuotan at kung magkano. Okay. Sige. So mga kapatid, maliban po dito sa batang ito, mawalang galang lang po, no? Yan. Kasi hindi ho malayo na mabuli siya eh. Kasi nga naman po mga kapatid, opo, hindi ho natin itinutulak yan ha. Kasi nga po hindi tama yan. Pero ito'y nagiging daan ngayon para kaputaktiin ng kung ano-anong negative comments. Mayroon pong district engineer from the Visayas. Abay, ganun din po naman, ano? Yung kanyang post ay nasa first class yung upuan ng eroplano. Hindi pala yung business class. At may iniinom siya at nakadisplay yung kanyang mamahaling Louis Vuitton na bag. Oo. At nandun siya ho First sa class ako pala yung yun. yung estatwa na yung Rome yun, sa Rome. 'Di ba? Para bagang ito ho yung mga tao na Kaya dapat para sa akin mga kababayan, much better na etong mga politisyang ito mapapanagot. Hindi lang yung mga politician, pati yung mga kontraktor na gumawa ng mga substandard, gumawa ng mga ghost project. Dapat yung mga yan managot. Hindi lamang yung mga kontraktor, kung hindi, yung mga district engineer na sangkot sa katiwaliang ito, dapat managot yung mga yan. In the same time, dapat sibakin na sa pwesto etong si Secretary Bunoan. Kasi mahirap naman mga kababayan na mananatili siya sa pwesto. Ganong marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang nawawala na ng tiwala sa kanya. For delikadesa nga kung sa ibang bansa yan, for delikadesa sumabit yung departamento mo sa ganyang klaseng kalaking issue. Di ba dapat for delikadesa magbibitaw ka na sa pwesto mo eh. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, nakadepende pa raw kay presidente kung maaalis siya o hindi. Diba? Kung sa iba-iba lang, for delikadesa, magre-resign ako kasi palpak yung departamento ko dahil sa akin. Dahil pinabayaan ko. Diba? So ngayon, tuloy pa natin. iisipin po natin, 'di ba?
Di ho ba kapag magnanakaw ka o magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, Ah. hindi ba dapat medyo disimulado tinatago mo? Hindi sa bansang Oo. ito ipinapangalanda ka nila yung mga ninanakaw ng kanilang pamilya. Kaya talaga mag-iisip ka, ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Pinapayagan ba natin ito? At papayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Para bagang natural na ho sa atin yan eh. Right? They flaunt it, no? Opo, maliban dyan, yun pong mga engineers, no? Nasangkot dito sa flood control project. District engineers. Nakita mo naman ang mga suot nila. Ang mga relo, ang mga sapatos, ang mga damit. Ang relo, mga Magkano pag kapatid. sweldo ng district engineer? Pinakamura lang po mga kapatid yun ha. Na relo na kanyang bitbit, 12 million pesos. Meron pa daw itong relo na 25 million. And they flaunt it. Ngayon mga kapatid, O, di ba mga kababayan, kaya nga dapat managot yung mga district engineer na yan. Kasi kawawa ang taong bayan sa mga yan. Na namasa sila dito sa mga proyekto ng flood control project. Idinaan nila sa pera-pera, kaya ang ending, yung taong bayan nagdudusa. Tuwing magkakaroon ng matinding pagbaha, taong bayan ang pinaka naaapektuhan at taong bayan ang pinaka nagbabayad dahil sa kanilang kasakiman. So ngayon, dapat talaga managot mga kababayan yung mga yan at dapat po talaga na bago matapos ang term ni Presidente, may mga makulong. Or ibig sabihin, makulong yung mga yan na gumawa ng anomalya sa mga proyekto ng flood control. Ano po mga proyekto ng gobyerno? Anyway, kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa pagtirada mga kababayan ni Ted Pailon at ni DJ Chacha dito po sa pamangkin ni Saldico. So comment below na lamang po kung ano po ang komento nyo hingil po sa video na yan. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito naman sa isa pa nating nakitang topic na kung saan, ayon po kay Congressman Puno, binunyag umano niya mga kababayan yung mga modo sa pagdodoktor ng pondo ng DPWH. So eto na, yung pinakahihintay ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi diba nagtataka kayo, pagka lumiliit yung budget ng DPWH, pagdating sa officially, biglang lumalaki. Diba biglang lumulobo mga kababayan yung mga budget para do sa mga proyekto na wala namang pinupuntahan. So ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. I-play po natin mga kababayan. Ang agenda report hatid ni Mavic Trinidad. Hindi pa man nagsisimula ang investigasyon, panibagong modus na naman ang ibinunyag ni House Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno. Yan ay kung paano nadodoktor ang budget na inilaan para sa mga infrastructure project ng DPWH. Sabi ni Puno, isa na namang bangungot ang kinakaharap nilang mga mambabatas kung paano makakaabot ang pondo sa kanilang mga nasasakupan. Malabo daw kasi ang proseso ng paglalatag ng Department of Budget and Management o DBM sa pondo ng National Expenditures Program. Dahil dito, nais niyang paimbestigahan kung ano ang tunay na papel ng DBM sa paglabas at pagpigil sa pondo ng mga ahensya ng pamahalaan. Pag malabo ang mga proseso, nagkakagulo. Pag nagkakagulo, dyan umiiral at lumalaganap yung mga salbahe. Partikular na inihalimbawa ni Puno ang 2026 budget na inilaan ng DBM sa pagpapagawa ng mga proyektong pang-infrastruktura ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Nakita sa National Expenditure Program na lahat ng proyektong pinaglaanan ng pondo ng DBM sa Marikina ay tapos ng lahat ng DPWH. Grabe, Pero ang no? kaisa-isa daw na proyektong kailangang pondohan matapos itong dalawin ng Pangulo ay hindi binigyan ng budget. Ako, bigyan ako ng kopya ng district engineer pag-submit niya. Nagkaroon din ako ng kopya ng report ng regional Gaano katinding panluloko yan sa taong bayan mga kababayan? Tingnan nyo mabuti yung mga pondo na pinaglaanan ng budget dyan po sa Marikina ay tapos na pala ng DPWH. Tapos ang pinakamatindi pa mga kababayan, yung isang proyekto na dapat pinaglalaanan ng pondo para matapos na o para masimula na, yun pa yung walang budget. Alam nyo kaya nagkakandahirap-hirap ang ating bansa Kaya nagkakandahirap-hirap ang mamamayang Pilipino dahil nga may mga ganitong klase ng gawain na talagang ngayon namamayagpag. Buti na nga lang nabisto ng presidente itong ganitong klase ng gawain mga kababayan dahil kung hindi po ito nabisto ng presidente, ang kawawa at magdudusa na naman ang mamamayang Pilipino. Pero at least ngayon kahit papaano,
talagang maliwanag na sa isipan ng taong bayan kung sino yung mga dapat managot sa mga ganitong klase ng gawain. Ano po, ituloy pa natin. Director, nung sinabit nila sa national, alam mo kung ano natanggap namin? Okay. Number 1, yung mga lahat ng flood projects, doon sa, kung pamilya ko sa Antipolo, yung baha sa amin, yung Barangay Mayamot, Munting Dilaw, at saka Mambugan, hindi ba? Oh. Ngayon, maniwala kayo, lahat ng projects doon, nawala. Priority namin yun eh. Hindi man tinukoy ni Puno kung kanino, sino at saan nagkakaproblema, yun anya ang dapat malaman sa investigasyon. Dagdag niya, ginulo ng husto ang budget lalo na ang mga nakalaang proyekto ng DPWH para sa kanilang mga nasasakupan. Sabi nga ni si Majority Leader, sabi niya, sabi niya, I also experienced the same thing. Pati yung mismong distrito ng ating Pangulo at ang ating Majority Leader, kinanarin ng ganyan, napakawalang ya talaga, hindi ba? Dahil sa mga natuklasan nilang questionabling budget sa NEP, nasabi umano ng mga mambabatas sa pangunguna ni House Committee Appropriations Chair Micaela Angela Swansing na mabuti pang isauli na lang sa Pangulo ang NEP at mag-reenact na lang ng budget para sa taong 2026. Tama. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang Pangulo ngayon mahigpit na eh. Pagdating po sa usaping budget, maliwanag naman po. Sinabi ni PBBM na yan po mga kababayan ay susuriin niya. Kung hindi yan naka-align para po sa mga proyekto ng gobyerno, hindi niya po i-approve yan. Especially yung mga insertion mga kababayan, kung wala namang kwenta yung mga dahilan para do sa mga insertion po na yan, hindi po i-approve yan ng presidente. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, ito pa yung nakakatawa. Ayon daw po mga kababayan dito sa, ito daw pong DPWH, ayon po sa kanila, bumuo daw mga kababayan ng Anti-Corruption Task Force. So ngayon ito, i-play po natin. Naman ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ng Anti-Corruption Task Force para hikayatin po ang publiko na iulat ang mga questionabling infrastructure projects. Pagka halimbawa mga kababayan sa mismong departamento ng DPWH bumuo ng Anti-Corruption Task Force, parang ang pangit tingnan mga kababayan, no? Kaya ako talaga, doon ako sumasampalataya sa Philippine Anti-Corruption Commission. Kasi yun talaga tututukan ng lahat eh. Hindi lamang mga kababayan yung mga corrupt na opisyales, hindi lamang po yung isang departamento, kung hindi, lahat ng departamento ng gobyerno tututukan po ng Philippine Anti-Corruption Commission. Kung sakali na magkaroon yan mga kababayan dito sa ating bansa at gumawa yung administrasyon ni PBBM ng ganyang klase ng komisyon. Yan, malaking bagay yan, lalo na kung si General Torre ang mapapaupo po dyan. Anyway, tuloy pa natin. Sa pamamagitan din nito, maaaring suriin kung may corruption practices o katiwalian sa mga tauhan ng DPWH. Nauna na po pinahayag ni DPWH Secretary Manny Bonoan, bukas siya sa paglalabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kasunod ng lifestyle check na iniutos ng Pangulo. Kumpiyansa rin po siya na nagtitiwala pa rin ang Pangulo sa kanya matapos iutos ang pagsubaybay sa mga investigasyon sa manoy maanumalyang flood control projects. Ako mga kababayan, sa totoo lang, lagi ko naman pinananawagan sa inyo na dapat tanggalin na talaga yan si Bonoan. Kasi sa panahon niya, wala siyang kaalam-alam eh. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng mga tao niya. Diba dapat pag ikaw ang secretary ng isang departamento, alam mo yung ginagawa ng mga tao mo, especially ng mga district engineer mo. Pero base sa mga nakita natin, base sa mga nasaksihan po natin sa mga nagdaang mga hearing, na kung saan talagang idinideny niya na wala siyang alam sa mga ginagawa ng kanyang mga tao. So yun ay nangangahulugan na dapat talagang sibakin na po siya sa kanyang pwesto. Kasi mahirap naman po na magkakaroon tayo or may mananatiling sekretary ng departamento ng DPWH na walang alam sa ginagawa ng kanyang mga tauhan. At walang alam isagot kapag tinatanong kung hindi ko alam. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kayo, ano po ang komento ninyo hingil po sa mga topic na ito na tinalakay po natin?